What's up sa inyo mga anak? For today's video, ito na nga pinakahinihintay nyo na video natin dito sa ating Honda Click 125cc version 3 2025 model special edition na kulay pula. You know, kapakaangas. Yan na guys. Ito na hinihintay nyo na video, no? So meron akong 10 rason kung bakit nga ba ito yung binili natin na motor. At ngayon nga pala, bago ko simulan to, gamit ko yung ating cellphone holder na nakakabit sa ating katawan. Parang body cam siya. Kaya dalawang kamay ko yung makikita nyo at mahahawakan natin ng maayos yung motor at itong ating notebook, no? So, simulan na natin to. Let's go! Number 1 sa listahan natin kung bakit nga ba itong Honda Click 125cc version 3 2025 model ang binili natin. Syempre yung looks. Kung makikita nyo naman talaga, napakaangas. Napakaangas ng harap. Punta ka sa gilid. Napakaangas ng gilid. Tapos sa likod, ganun din. Napakaangas din. Talagang pag nakasalubong nyo to, talagang medyo mapapalingon ka din. Parang head turner talaga yung kulay pula. Kasi gloss siya. Tsaka astig talaga yung harap niya, no? May pa letter M dito. Parang letter M siya na ganyan. Tapos dito din, may malaking letter M na gloss black, no? At isa pa, sa mga talagang nagustuhan ko dito sa Honda Click, itong parang pakilay, no? Itong pakilay niya na LED na ilaw, no? Kasi mayroon pa siyang ilaw dito. Ayan, may ilaw pa siya dyan. Tsaka dun sa kabila, no? Napakaangas nung pagkakagawa nila dito. So kung titingnan nyo dito sa medyo mababa, ganyan ang angas niyan guys. Napakaangas, di ba? Kita nyo pa lang, unang tingin pa lang mapapa-head turner ka na. Tapos siyempre, yung kulay ng mags. Ayan, kita nyo. Yan yung kulay ng mags niya, parang may pagka gold bronze style siya. Kaya hindi na kailangan magpakulay ng mags dahil may kulay na, no? Tapos dito sa likod, yung kanyang handlebar, ganun din. May kulay na rin na parang kaparehas nun nung sa mags. Parang gold bronze yung kulay niya, ganyan. Tapos sa likod, ganun din yung kulay ng mags. Yan, ganda, di ba? Kulay gold bronze ba yan? Yan, yan ang kanyang looks. Kaya ito ang nagustuhan natin guys. So looks number 1. So number 2 sa ating listahan, yung size niya guys. So ako po ay isang 5'9", 5'10 na tao. So medyo may kalangkaran ng konti. Pero itong Honda Click saktong-sakto lang sa akin. Which is meron siyang haba na 75 inches. Tapos may lapad siya na 26 inches. Tapos yung height niya ay 42 inches, no? So sa height ko na 5'9", saktong-sakto naman siya sa akin. Hindi naman ako sukol. Yung tuhod ko ay hindi naman tumatama dito sa part na to, lalo na tong kantong to. Yung iba daw kasi tumatama. Siguro depende na rin sa pag-upo mo dito sa ating upuan, ano. Depende na lang din. Sa akin kasi hindi. Kita nyo, sasakay ako. Ayan guys. Yan, ganyan ang aking proper position sa motor. Yung ating size, ganyan. So may legroom pa ako. Meron pa akong siguro 4 inches na o 3 inches na allowance. So pagliliko, kahit kakaliwa kanan, hindi ako sukol. Tapos yung size na itong footboard niya, yan, ganda ng size niya guys. Saktong-sakto yung paa ko na 12 inches na bagong manicure, pedicure. Tapos may footboard pa, no? So number 2 na talaga natin dito sa Honda Click is yung size talaga niya, no? And syempre, no, pag-usapan ng yung size ng upuan, no? Yung size ng upuan natin is may haba siya na 30 inches, no? So sakto sa lapad ko at haba ko, makakapagsakay pa ng isang OBR at may kaluwagan pa, no? So yan ang number 2 dito sa ating listahan, ang size. So number 3 natin, dito, punta tayo dito sa kabila.
itong ating ESP. Yan o, Enhanced Smart Power, kung saan mas pinalakas nila yung technology na ginamit dito sa Honda Click na to. Kaya mas ito yung talagang napusuan ko guys, kasi bukod sa mas malakas na yung kanyang makina, yung kanyang smart power, smart power, sinamahan na rin siya ng combi brake. Yan ang ating number 4 ito sa ating listahan, yung ating combination brake, which is kapag pumiga ka dito sa harapan ng brake, may kasama ng kapag pumiga ka doon sa likod, may kasama din dito sa harapan. So parang ganito, pakita ko sa inyo. Dito sa likod, ito yung likod kapag piniga mo to ng 70%, may kasama na rin siyang 30% dito. Kung makikita nyo, parang may gumagalaw dyan. Ayan pero hindi ko yung pinipiga. Ayan yun diba? Magalaw siya. So may 30% na rin siya na kasama. Tapos doon sa kabila, ayan ganyan ang itsura niya guys. Yan ang ating number 4 sa listahan natin. So number 1 yung looks natin, number 2 yung size, tapos yung kanyang number 3 yung kanyang enhanced smart power, at yung kanyang number 4 is yung combi brake system niya, yung kanyang 70-30 sa kanyang disc brake at drum brake dito sa likod. Kung tama ang pagkakaturo ko, yun ang kanyang drum brake, 30%, 30 at 70, 70%, sorry medyo nalilito ako. Yan nga, number 5, kaya nilista ko to baka kasi malito-lito ako. Number 5 sa listahan natin, yung handling natin guys. Balik tayo sa harap. Yung handling position natin, hindi ako nakatingala, hindi rin naman ako nakatungo-tungo, saktong-sakto yung handling ko, yung manibela, itong handle grip ba tawag ito, makapit siya. Stock pa lang to stock pa lang tong hawakan to, makapit na, hindi na kailangan mag-alala na baka dumulas yung kamay mo dahil makapit talaga to. Dito rin sa kabila, ganun din, makapit din siya. Meron akong nakita na nilalagay nila dito na parang rest, ganun siya, parang clip na ganun, tapos para daw hindi mangali yung ganito pag naglo-long ride, para ginaganon-ganon mo na lang siya, pinipitik-pitik mo na lang para umandar. So hindi pa tayo bumibili nun, at wala pa rin naman akong karanasan sa ganong motor, dahil ito nga ang ating unang first motor, unang-una na, first pa. Pakita ko sa inyo tatanggalin ko yung cellphone ko dito, tapos pakita ko sa inyo yung position ko kapag nagra-rides ako mamaya konti. So yun na yung ating number 5, yung handling natin at saka isa nga pala sa handling natin, meron akong mga nakikita mga review na yung Honda Click daw nila is medyo nagbawabol kapag morning, and kapag medyo matagal na hindi pa na papaandar. So tingnan nyo to, pag start tayo, tingnan nyo kung may wobble siya. Yun yung kanyang yanig, yun ang kanyang hinig. Meron ba? Tama ba? Normal ba siya? Kapag kinapitan mo, hindi naman malakas yung pagkakanginig niya. Siguro naglo-loading yung mga tawag doon, yung mga langis-langis Bakit dito sa control panel ko guys, hindi siya nagbi-blink sa personal, dito lang sa camera. Napansin ko lang dito sa camera natin ngayon. So patayin ko muna dahil maingay. So yun yung handling natin, samang-tama sa akin. Tsaka yung layo at lapad ng preno, saktong-sakto sa kamay ko talaga. Kaya pwede ko tong handbrake. Ayun handbrake. Tanggalin natin. So sumunod naman, number 6 na tayo sa ating listahan. Bilis natin yung compartment natin, yung nasa loob nito guys. Ngayon kasi nakalock to
Buksan natin sa seat. 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 And then pindot seat. Ito yung ating compartment, guys. Meron siyang 18 liters na compartment. So, kasyang-kasya talaga yung ating full face helmet. Meron akong video nun eh. Pakita ko na lang dyan sa inyo ng ating full face helmet ay kasyang-kasya dito. So, ngayon pala, dala ko pala to. Sorry. Dala ko tong libre. Ito yung libre na full face helmet size XL, no? Nung binili kasi itong motor na to, ito yung mga libre. Full face helmet, tapos itong gear. Ano ba to? Riding gear ba tawag ito? Hindi, dito gear. Basta ito, itong long sleeve na to. Tapos syempre yung mga tools, yung susi, tsaka key holder, no? So ayan, full face helmet natin, no? XL to ha. XL to. Maluwag pa sa akin to. Ito, itong ang tatak na to, HPH, High Performance Helmet. So, lagyan natin. Yan, no? Tapos yung damit, kunwari may jacket kayo, lagyan nyo doon sa gilid o sa loob, o lagyan nyo dyan. Tapos kunwari may mga papel kayo, or pwede rin hindi kayo maglagay ng papel dito eh. Ito kasi yung under seat natin, itong ilalim, meron pang compartment dito, pwede kayong maglagay dyan, ano. Yun yung isa sa mga nagustuhan ko talaga dito, yung compartment natin, ano. Meron tayong paglagyan dito, meron din dito mga lagay ng tools, ayun, no? Ayan, makikita nyo dyan. So sarado natin. Ayan, hindi natin kailangan pindutin, ganyan lang, oh. Bam, nakalock na yan. Nakalock na yan. Baka naman, napakaangas. Walang problema sa upuan. So pindutin ulit natin yung seat. Pakita ko ulit sa inyo yung kasyang-kasya na compartment natin, kasyang-kasya na full face helmet dito sa ating compartment. So siguro may mga full face helmet na hindi magkakasya dito, no? Pero wag na kayong mag-alala kasi meron naman ditong sabitan. Ayun, no? May sabitan ng helmet dyan. So hindi ko pa nasusubukan kung paano isabit to, itong ating helmet. Alam ko parang pag ganun eh. So subukan niya natin. Pag hindi ito nagkasya, edi hindi. Okay. Ayan. Ganyan ang itsura kapag hindi kasya yung full face helmet nyo sa loob. Pwede naman doon. No? Napakaangas. Compartment. Yan ang ating number 6. Ano? Number 6 na natin. So, sarado ko muna. Tabi ko muna helmet natin. Number 7 na tayo, guys. Number 7 natin sa ating 10 reasons why to buy Honda Click 125 version 3. Etong ating light, itong mga ilaw na to, ito yung isa sa mga rason. Bakit? Dahil full LED na siya, tipid na siya sa kuryente, sa battery, tsaka maliwanag siya sa gabi. May mga nakikita rin ako, nababasa mga review na hindi daw ganun kalinaw yung headlight ba or fog light ba sa gabi. Pero itong sa akin, I don't know ha, siguro hindi pa ako masyadong gabi magmaneho. Hindi pa ako alas 12. Hindi ko pa nasusubukan magmaneho ng alas 12. Medyo pag gabi pa lang, mga 6 PM ganyan, nasubukan ko. Hindi naman, okay naman siya. Wala naman problema sa ilaw, no? Pero balik tayo kung bakit nga ba maganda yung ilaw niya. Full LED na siya. Itong harap, LED na yan. Pati ito, kung makikita niyo yan, full LED na rin po yan. Tapos itong sa likodan, itong taillight ba ang tawag dito, guys? Comment down below. Itong taillight natin, full LED na din to. Tapos yung ating brake light ba and signal light, yan, signal. Ito full LED yan, guys, full LED. Wala nang bumbilya na nandyan sa loob. Sa ngayon wala pa rin pala tayong plaka at wala pa rin tayong ORCR, kaya hindi pa ako makalabas at hindi pa makapagmaneho sa highway dito lang sa barangay namin, no? So balik tayo sa ating 10 reasons why to buy Honda Click 125. Number 8 na. Ang bilis natin, number 8. Yung number 8 natin is yung gas consumption natin, no? Maganda kasi yung gas niya dahil capable na siya ng 5.5 liters, no? 5.5 liters na yung kasya sa kanya. Kaya naman
malayo-layo na rin yung mararating mo bago ka pa empty fuel, no? Pakita ko sa inyo. Meron akong, hindi ko alam kung na-reset ko yung trip B nito eh. Ayan, sa ngayon currently meron tayong 55 kilometers pa lang natatakbo natin sa buong, mula na pag binili natin to, 55 kilometers pa lang. Yan, sumpo na lang para hindi nagaganon, parang nag-static yung ating camera. So yung Honda Click naman, hindi naman siya nag-static, siguro sa reflection lang siguro kasi nasa labas ako. So yan, 55 kilometers na natatakbo natin. Ay, na-reset ko nga yata to guys, na-reset ko to, yung ating trip A, trip B. Sa ngayon, ayun pala meron tayong 26.9 kilometers per liter dahil meron tayong angkas guys. Pero bago ko to i-reset, umabot ako ng 37 kilometers per liter. Simula kasi nung kinuha ko tong Honda Click natin, meron na tayong kaangkas, no? Meron tayong OBR, no? Kaya naman siguro ganun yung kanyang consumption, na umaabot lang ng 37 kilometers per liter. Sa iba kasi, kapag mga solo rider daw, yung iba umaabot ng 50 kilometers per liter. Yun yung sinasabi ng Honda na maabot sila ng ganun, mahigit 50 kilometers. Yung iba nga napapaabot pa ng 60, pero imposible naman yun kapag meron kang angkas, no? So ako, dahil meron tayong angkas, siguro aabot lang tayo ng 37 kilometers o 35 kilometers per liter. Tapos may mga dala-dala pa kami na mga pinamimili dito. Kasi namimili kami ng mga ulam, tapos mga kung ano-ano pa, dyan namin inilalagay, ano. So, yan. Ito nga pala, kwento ulit yung karga. Kwento ko na lang din. Meron tayong 55 kilometers na, pero I don't know kung makikita nyo ha. Pero ayan, yan yung fuel consumption natin. Meron pa tayong 4 bar. 4 bar pa to. Yung kinuha namin to, so 0 kilometers pa, no? Tapos nagpagasolina kami ng 100 pesos lang, umabot siya ng 2 bar. Kasi sabi na may nakita ko na wag daw full tank agad sa unang kuha pa lang. Ewan ko, kung totoo yan. Sinunod ko na lang, wala naman nawala sa akin. So yun nga, mandar-andar dito. Nung nag 1 bar na siya, nagpabili na lang ako ng gasolina dahil hindi nga ako pwede lumabas. Nagpabili na lang ako. 3 litro yung binili, pero hindi naman napuno, hindi naman naubos yung 3 litro na binili, na nagkakahalaga ng 190 pesos. Yung 190 pesos plus yung 100 ko, so 299 pesos. Yan pa ang natitira. 290 pesos, meron pang 4 bar sa 55 kilometers. I don't know kung paano i-compute to. Hindi ko alam kung paano i-compute. So, ulitin ko na lang. Sa 55 kilometers natin, meron tayong 290 pesos na nagastos. And ngayon, meron pa tayong 4 bar. So, yan. Yan ang ating gas consumption. So, medyo napahaba dito sa ating number 8, no? So, number 9 na tayo. Number 9 na. Wait lang. Sabi nila, mabilis daw talaga yung Honda Click. Yung arangkada niya. Kaya naman, ito din yung isa sa mga rason kung bakit ko kinuha itong Honda Click version 3 2025 model. Yung arangkada niya, guys. Kasi, nakikita ko sa mga reviews at sa mga napagtatanungan ko na rin, ano, na talagang may pandulo daw talaga to, guys. Kumbaga, sa umpisa, kung magkakarera kayo pero huwag kayong magkakarera lagi Huwag yung make sure nyo lang na clear ang daan at huwag kayong mangangarera sa mga hindi karerahan na lugar. Doon lang kayo sa safe na lugar magkakarera at doon sa legal, no? So kasi may nakikita ako na gano'n na kung saan nagkakarera, nagkakaroon ng di inaasahang aksidente. So yun, balik tayo doon sa arangkada niya. Sabi nga nila, malakas yung arangkada ng Honda Click, malakas yung kanyang power. Siguro dahil nga sa kanyang enhanced smart power at dahil doon sa
pulley ba ang tawag doon? Yung nasa ilalim. Pulley, tsaka yung bola na tinatawag. Ay maganda talaga yung combination. At yun. Wala pa ako masyadong alam sa technicality at terminologies ng mga bawat pyesa ng motor na to. Pero sa experience ko, mabilis talaga. Nung nakaraan, dito lang sa barangay namin, nag-40 kilometers pataas. Walang 50. Maabot ako. And yeah, sobrang saglit lang naman nun. Parang isang swoosh lang. Shoo! Ayos naman. Mabilis talaga. Magaan pa dito. Magaan to. Responsive. Yun ang ibig sabihin responsive to. Kumbaga walang delay. Kapag piniga mo, andar talaga agad. Hindi yung pag piniga mo, tsaka lang andar. Ito, pag piga mo, andar na talaga. Kaya naman, nagustuhan ko din talaga yung kanyang arangkada. Ayun, isa rin sa mga nagustuhan ko yung kanyang digital panel. Malinaw siya sa akin For the video, sa nakikita nyo, siguro malabo. Pero for the personal, walang halong biro. Malinaw sa akin. For me, para sa akin na may salamin. May sasalamin ako, guys. Ayun, may salamin ako. At yan ang ating camera. So, yan. Last na reason kung bakit na ba Honda Click ang binili ko ngayong 2025. So, pinaka-last natin is yung mabilis hanapan ng pyesa. Yes, sir. Siyempre, kung maghahanap ka ng motor, doon ka na sa madaling hanapan ng pyesa. Halimbawa, meron kang gustong palitan, mga mags, gusto mong palitan, yung tambucho, yung mga pyesa sa loob, yung mga pulley, mga mga bola, mga brake, saka yung mga decals and fairings, upuan. Napakadaling humanap ng pyesa, guys. Talagang very resourceful nga. Kumbaga, ibig sabihin, pwedeng diyan ka lang sa tabi-tabi bumili. Kahit hindi sa mismong pinaka-official store ng Honda, may makikita ka talaga na iba't ibang klaseng pyesa sa mga shops. Napakadaming shop na talaga na naglabasan ngayon na nag-o-offer ng iba't ibang klaseng pyesa, iba't ibang kulay ng mga pyesa sa Honda Click. Lalo na yung shock na tinatawag nila. Yung spring ba yun? Hindi ko alam kung ano yung pinakatamang term. Pero yan, yung spring na yan, madami kang mabibili sa merkado, mga aftermarket, no? Yung iba nga nakikita ko pa ginagawang dual shock pa itong Honda Click, so medyo komplikado na yon. Saka na natin siguro i-discuss yun, no? Ito mga handlebar, napakadaming mabibili sa merkado. Kaya naman yung mabilis hanapan ng pyesa, isinali ko dito sa listahan natin kung bakit natin kailangan bilhin o kailangan i-consider mo itong Honda Click 125 bilang iyong first motorcycle. Na? Hindi ko nabanggit pala sa compartment, meron pala siyang dalawang compartment sa loob. Dito sa left, meron siyang cellphone charger na may cover na siya. Para mabuksan, press nyo lang, tapos silahin nyo lang pataas. And then yun na yung ating cellphone holder. Kasi yung tatlong cellphone dito, nasubukan ko na. Tapos, kung isa lang ilalagay nyo, maglagay na lang kayo ng basahan. Lagay ka na lang siguro ng basahan or towel para hindi masyadong maalog yung compartment. Pero, sa luwag at luwag ang pag-usapan, wala kang masasabi. Maluwag talaga yan. Tapos, lakalak na yan. Tapos, sa likod, sa kanan, medyo mababa lang. Ayun, hanggang dito ko lang. Ayan, mababa lang siya. Lagayan lang ng mga sukli siguro, barya, o siguro basahan na pwede mong ilagay ito kapag may cellphone ka. Diba? Diba? Napakaangas. So, yan ang aking 10 rason kung bakit nga ba Honda Click 125cc version 3, 2025 model, kulay pula, fully paid ang ating binili. Diba? Napakahaba pala ng pangalan niya, no? So, speaking of pangalan, meron na akong pinangalan dito. Pangalan niya ay si Uno. Yan. Kasi ito yung aking
Unico Iho. Unico Iho. Yung aking number 1, nag-iisa na motorcycle, ano. Siyempre, kumbaga first motorcycle mo, iba talaga yung feeling, ano. Sa edad ko na to, ngayon pa lang ako nagkaroon ng motor, and yeah, sobrang thankful ako sa mga tumulong sa akin, yung mga nagdaang buwan, kung paano nyo ako sinuportahan, kung paano nyo sinubaybayan yung journey ko para makamit itong ating Honda Click. Ako yung lubos na nagpapasalamat sa inyo, guys. Sobrang thank you sa inyo. At ito na, may motor na tayo. Nagpalit na tayo ng logo sa ating YouTube channel. Naka-helmet doon. Tapos cover photo. Pinalitan ko na rin. At siguro, ito na yung era ni Papa Chris na magmo-motovlog tayo. No? Sa ngayon, wala pa akong action camera. Pero siguro darating din tayo doon. Hindi pa ngayon. Pero sa darating na panahon, nakikita nyo yung itsura ko. Ayun ako. Body cam. Body cam lang. Ganyan lang yung setup natin. Ayun, makikita nyo dyan sa side mirror. Ganyan lang ang itsura natin. So yeah, maraming salamat ulit sa lahat ng sumuporta. At maraming salamat sa mga nanonood kay Papa Chris. So pakita ko na pala sa inyo yung sinabi ko kanina na ano ba yung height ko, ano ba yung itsura ko kapag nakasakay ako dito. Tara, motor tayo. Ganito yung height ko, 5'9 ako o 5'10, hindi ko na alam yung huli kong sukat, basta 5'9 ganun. Flat toe pala sa sitting position, sa right sitting position ko. Tama tong lugar na to, tama tong position na to. Flat yung aking paa. Hindi naman stretch pero flat. And yeah, suot na natin tong helmet natin. So as you can see, naka-helmet na ako, tapos may salamin. XL tong salamin. And I don't know kung saan ko pwede i-clip to. Ayan, yun pala. I don't know kung naririnig nyo ako, guys. Check mic, check. 1, 2, 1, 2, 3. I don't know kung nadidinig nyo. Pero ito, i-start ko na yung motor. Ayos, panalo. Maraming salamat ulit sa mga nanood. This is Papa Chris. And here's the 10 reasons why you need to bought Honda Click 125cc version 3 2025 model. Yung kulay pula. Panalo.